Good evening mga kaletos. It's me again, Mark from Sure Crunch Express. And kakashow ko lang ng bago. Direxo nga pala siya, katulad sa last video ko. Ayan. May mga friends akong pumupunta dito and customers, nagpa-plan sila mag hydroponics. Ngayon, actually that's a good idea kasi number one, hindi ka nabibili sa palengke kung ikaw yung mahilig magsangyup, magsalad, or ikaw yung high yung sugar sa katawan, kailangan magpababa or kailangan mag-maintenance. Ito na talaga yung papalit mo sa rice. So good talaga siya kung ito yung pinaplan mong business or pang sariling consumption. However, ito yung mga common mistakes pag nagsisimula pa lang sa hydroponics. I-share ko. Number one is yung correct research on how to grow lettuces. Ang lettuces kasi compared sa ibang plants, bigyan ko kayo sample. Ito, tulad ito. Common na plant siya. Sorry, hindi ko alam yung pangalan. Pero basically yan, nilagay ko lang yan dyan. Wala akong care na ginawa. Tumubo lang siya dyan. Pangalawa, yan, itong kangkong. Yan. Pero may pinagtabasan ko na, may dangon na. Ilalagay mo lang dyan. So, ano kinaiba nila ng kangkong ng mga regular plants? Ito, gaya niya mga spring onions. Ano pinagkaiba nila sa lettuces? Sa lettuces kasi, sensitive ang lettuce. Maarawan ng sobra, tunaw. Mabasa ng sobra, tunaw. Nagkaka-root rot, nabubulok, nagkakaroon ng kung ano-anong fungus or fungi kapag mali ang care. That's number one. You have to make sure that you get your research done before you make any big decisions. Start muna kayo sa mga 2 tuna boxes. Ganun. And try to make them grow first. Kasi ang isang challenge talaga ng mga nagsisimula sa hydroponics is they do not have any idea how to grow. They do have research knowledge, pero yung hands-on experience or first-hand experience, kailangan meron ka nun. Kasi yung failures mo ang makakapagpaturo sa'yo how you do things. Yes, I understand may mga pages, iwa-warn ka nila sa ganito, but sometimes experiencing the errors will actually help you. Cheesy man sabihin, it will help you grow. Kung hindi ko na-start or na-experience yung mga errors ko dati, yung malantahan ako, yung sobra ako sa nutrients, ganyan. Yan yung pagdadirect. So dati kasi hindi ganyan, nag-aano pa ako, si seedling tray ako kagaya nito. At pala binigay ko na yun sa customer kong dumaan dito, kina Miss Joy. Shoutout nga pala kina Miss Joy. Ayun, kung hindi ko na-experience yung mga error na yan, basically hindi ako makakapagpatubo ng, I cannot say it's perfect, but you judge it. Hindi makakapagpatubo ng ganitong klaseng lettuce without experiencing error. Number 2, or second mistake, they tend to buy expensive equipments right away without the proper research. Magkahiwalay kasi ang research ng proper equipments versus sa proper practice of growing lettuces. So there's a thick line between those two. Maraming akong kasabay na nag-fail talaga at nagsipag-quit kasi nauna silang bumili ng mga mahal na equipments, and sadly, iba nagpatayo agad ng greenhouse without them having the correct or proper knowledge on how to grow lettuces. So, nalugi na sila sa mga seeds na binili nila, nalugi pa sila sa time sa pagre-research nila, and then nalugi pa sila sa pag-build ng greenhouse. And let me show you my greenhouse. Yeah. Hindi naman siya kagandahan, pero basic pa lang. Pero ako, like I mentioned, I started with grow boxes muna kasi napansin ko nga
sa mga nasa pages, nagtatayo sila ng greenhouse, pero wala silang knowledge, mga nag-aayawan, mga nalalantahan, nasasayang yung pera. So I don't want that to happen to me. So sinasabi ko sa inyo as early as now, ito yung isang error na ayoko ma-experience nyo. Magpatayo agad ng greenhouse and buy expensive things. Maraming mura lang sa online. Huwag kayo sa Lazada bumili, huwag kayo sa Shopee. Mahal kasi ang delivery fee ng mga tuna boxes. May mga nabibili online sa market. Facebook market meron din. Okay, hindi ko dinidis yung mga shop sa Lazada or Shopee. Parang being honest with you, they're quite expensive pagdating sa presyohan nila versus sa actual or sa market ng Facebook. Sorry, may hingi mga bata. Third mistake na ginagawa nila is hindi nila binabantayan yung tanim nila. Again, hindi ito kagaya ng kangkong. Actually, peche nga, kailangan mo bantayan eh. Hindi kagaya ng yung mga pampalamuting halaman na yan. Hindi kagaya ng mga onion springs. Hindi mo na kailangan bantayan yan. Meron pala ako nito. Hindi mo kailangan bantayan yung mga yan eh. Ito kasi, hindi naman sa literal na nakatutok ka araw-araw. You have to spot check them kung meron silang insects, kung may fungi ba, okay ba yung roots, kailangan ba ng anong oras nila sa isang araw kailangan ma-sprayan ng tubig para hindi sobrang init. Kasi just to let you know, katulad sa huling video ko, takpak ko ilaw, naka-sprayer ako, sprinklers ang gamit ko instead of black net. Ayoko lang mag black net kasi sa experience ko yung black net hindi siya nakatulong, nalalanta pa rin yung halaman pag sobrang init. Not unlike bubugahan mo ng tubig, magmi-misting ka, hindi lang nagko-cool down yung plants mo or lettuces mo, nagko-cool down rapidly yung buong greenhouse mo. Okay, so you have to make sure na alam mo yung strength and weaknesses ng klase ng buto na binibili mo. Ang Olmeti, umaraw man o hindi, malakas man ang araw o hindi, good siya. So I switched my investment sa mga Olmetis. Dati lalik eh. Lalik naman, magaling siya kapag sobrang init kahit wala kang black net. Kayang-kaya niya, matakaw siya sa araw. So yung mga basic things na yon ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kagaya ng ilang days ba bago sila mag-bolting, ano ang bolting, yan, common mistakes yan. Pero ang mga nakikita ko talagang problema, syempre na-overwhelm din, masarap din kasi nga namang magpatubo ng halaman, plantita, gumagastos agad sila ng malaki. So nasasayang yung pera nila kasi nga hindi nila nami-meet yung desired dream nila pagdating sa lettuces, sa klase ng growth na gusto nila mangyari, diba? So ang suggestion ko, mag-crack tea method muna kayo. Bili kayo mga 2 grow boxes. Sorry sa aso ko ingay. After ng grow boxes, nakapagpatubo na kayo, sa tingin nyo okay na, kabisado nyo na yung mga timplahan ng nutrients. By the way, ako gumagawa ako ng sarili ko nutrients, hindi na ako bumibili online. Yung pH ng tubig, ano yung equipment sa kailangan to measure that, mga pH meter, yung TDS meter. Pag alam niyo na yung basic o yung pinaka comfortable way kayo magpatubo ng halaman, and then that's the time that you upgrade, not to a greenhouse agad, but you upgrade to an NFT system katulad nito. Yan, NFT system tawag yan. Okay. Kasi ang cracky, saka alam ko hindi mag-agree sa akin, iba talaga ang experience ng cracky method versus sa NFT system. Sa NFT system kasi may iba yung slightly, may ibang technique kang gagawin para tumubo ng maayos ang halaman. Not unlike sa cracky, pag nilagay mo na yung nutrients dyan, bahala na sila magsipaglaki dyan o obserbahan mo na lang. Dito kasi mas mabilis matuyo ang tubig. So you have to make sure that you have enough supply or plenty of supply ng tubig. Pangalawa,
your water needs to be oxygenated or aerated, well aerated. Para yung dissolved oxygen, umiikot siya sa buong system mo. Not unlike sa crack tea, bahala na yung halaman mo na bahala na siya dyan kung may oxygen siya o wala. Pero kasi ako nun, may oxygen pa rin yung crack tea box ko. Meron akong micro bubbles doon na lumalabas. So goods na goods talaga yung mga tanim ko. Medyo OC ako pagdating sa tanim eh. Dito naman, yes, kung wala naman oxygen, okay lang din. Pero kasi napag-compare ko yung growth ng merong oxygen or aerated ang tubig versus sa natural na tubig na umiikot lang. Yung natural way lang ng pag-ikot niya. So kung i-boost mo yung aeration niya, mas maganda talaga tubo ng ugat, mas malalapad yung dahon, mas makikintab sila. I don't know why, but yun. Kinakausap ko din yung halaman ko, sabihin niyo ng crazy, but I do talk to them. I don't know why, siguro, syempre. Yun yung mga common mistakes. Siguro kung may idadagdag ako sa mga common mistakes is yun, mahirap kasi sa page pag sumali ka sa page, pag nagtanong ka ng isang question, maraming klase ng sagot, maraming klase kang input na mababasa, which will lead or may lead sa incorrect data. Mamaya yung sinusundan mo pala mali, or yung sinusundan mo palang nag-tip is baguhan lang din, tapos ang akala niya tama ginagawa niya, yun ang susundan natin, naku, lagot. So ako, ang ginawa ko, nag-research lang ako mag-isa. Doon lang ako, kumbaga silent trader ako, nag-share ako pag meron ako sa tingin ko tama. Kagaya nito ng video nito, I think actually, I know this is foolproof. Bahala na kayo kung kayo susundin niyo yung tips ko o hindi. Pero I know it's foolproof. It shows naman sa tanim ko. Diba? Oh. Not bragging, pero syempre doon tayo sa results, kita ang results. So ang ginawa ko, nagbase ako sa mga research ko sa sarili ko. Siguro kung may kukunin man ako mga tips doon, saan nakakabili ng butong ganito, anong klaseng halaman yan, mga ganun. Pero ayun, hindi ako masyadong nagsusunod sa kanila. Nagbe-base pa rin ako sa data. Also, just to let you know, dalawang klase yung taniman ko. Meron akong indoor saka outdoor na taniman. I actually quitted indoor kasi maligamgam masyado yung taniman ko, nag-build up siya ng init sa loob ng bahay. So nag-focus na lang ako dito sa labas. Pero doon ako nagsimula talaga sa indoor and then outdoor na pagtatanim. Ngayon nag-focus na lang ako sa outdoor, and I'm planning to expand more up to 4,000 heads ng lettuces. Mga 2 years na ako nagtatanim, but still I'm still learning. The learning is continuous. You don't have to stop. You will never stop once you do this. At least ayaw mo na talaga. Pero the learning should be continuous, and it will be continuous. Kahit pro ka na, may mga matututunan ka pa rin talagang bago. So, yun lang. Again, to summarize, pag muna kayong gumastos sa malaki, doon muna kayo sa mga tipid na equipments, gastusin, mga ganon. Crafting muna kayo, wag muna kayo mag-greenhouse. Make sure that you have, again, proper knowledge on how to grow your lettuces, and then proper knowledge on what kind of greenhouse you should be having or you should be building. Kasi iba't ibang technique talaga yan eh. Kumbaga sa damit, iba-iba yung trip nating damit, pero isa lang ang damit. Iba-iba talaga yung way natin. So, yun lang po. Salamat sa pakikinig and happy planting. Palike nga pala po yung page ko, Sure Crunch Express ZZ Lettuce in a Cup sa Facebook. Nagpo-post po ako doon ng mga bagong videos din. Ilalagay ko siya sa description nitong video nito. Thank you for your support and happy planting. Have a nice day or evening kung nasan man kayo ng lupalop na mundo. Bye bye.